Time traveling, assuring for a better future, or total destruction. This is MBCU TV Loki Season 2 Episode 3 Review. I've been pulled through time, between the past and the present. Come on, you're the god of mischief. Always have been, always will be. Ano ang gagawin mo kung kaya mong bumalik sa nakaraan? Gagawa ka rin ba ng paraan para magbago ang kasalukuyan? Kumusta, mga tropang Marvel fan? This is the third episode of this season na may title na 1893. In this episode, makikilala natin ng isang mahalagang variant version ni He Who Remains. Ang tunay na plano nito sa kanyang pagkamatay. Ano naman ang magiging hakbang ni Loki at Mobius sa sitwasyong ito? Si Sylvie, magiging kaalyansa ba nila o magkakaroon ng sariling diskarte? Ano nga bang klaseng AI si Miss Minute at ano ang kaugnayan ni Ravonna kay He Who Remains? Ating alamin ang lahat ng iyan. This is MBCU TV Loki Season 2 Episode 3 1893 Review. Naglakbay si Miss Minute at Renslayer sa Chicago sa taong 1868 upang ibigay sa isang bata ang TVA guidebook sa pamamagitan ng palihim na paglaglag nito mula sa bintana. Ang batang ito ay walang iba kundi ang batang si Victor Timely, ang variant version ni He Who Remains. Ang lahat ng ito ay plano na ni He Who Remains at ang kasabot nito ay si Miss Minute na inatasan niya na isagawa ang plano matapos siyang mapatay ni Sylvie. Pagkatapos ay naglakbay sila sa taong 1893 sa Chicago World Fair. Lingid sa kalaman ng dalawa na track down ni Casey ang tempad ni Ravonna, kaya nasundan sila ni Loki at Mobius. Sa pagdating nila sa malaking fair na ito sa Chicago, nasaksihan nila ang isang version ni He Who Remains na si Victor Timely na nagpe-present sa harap ng maraming tao ng kanyang imbensyon, ang prototype version ng Temporal Loom. The future, my friend! Dahil na rin dito, nagkaroon ng 4 na grupo na humahabol sa kanya. Ang una, sina Loki at Mobius na gustong gamitin ang kanyang aura upang ayusin ang Temporal Loom sa TVA. Ang ikalawa ay si Renslayer at Miss Minute na gustong kuhanin ang loob nito upang maging kaalyansa. Ang ikatlo ay si Sylvie na gusto siyang patayin upang maiwasan ang patuloy na pagkakaroon nito ng malakas na kapangyarihan. At ang huli ay ang Baron at ang mga tauhan nito na gustong makaganti dahil sa pagbebenta nito ng peke niyang imbensyon. Nagtagumpay si Renslayer at si Miss Minute sa pagkumbinsi kay Victor at dito ito sumama sa pagtakas. Ang di alam ni Ravonna, kinumbinsi naman ni Miss Minute si Victor na iwan ito. At sila na lamang dalawa ang nagpatuloy na magkasama patungo sa laboratorio nito. Samantala, sa Wish Cuisine, ang laboratorio ni Victor Timely, nagawang i-switch off ni Victor itong si Miss Minute nang hindi nito nagustuhan ang kinikilos nito. Victor, what are you doing? Put that down! Don't do this! For a change, you need me! I love you! At nagpahayag ito ng tila romantikong pagmamahal at ikinagulat ito, kaya sa taranta nito, na i-off niya itong si Miss Minute. Why didn't you allow me a real body? If I had a body, we could truly lead together. Your girl. Dumating si Renslayer at ayon dito, mula ngayon,
siya na ang mamumuno dahil si Victor ay isa lamang version ng TVA I was creator. entrusted with this mission by He Who Remains, not his variant. So from now on, I'm the one in charge. Habang nakatutok ang tila isang older version ng pruner na armas ng mga taga-TVA. Sa ganitong tagpo naman, dumating itong si Loki at si Mobius at kinukumbinsi ito na pakawalan na itong si Victor para sa ikaaayos ng TVA. At ang di nila inakala ay ang pagdating ni Sylvie at nagnais na tapusin nitong si Victor. Ngunit nadala ito sa paliwanag nitong si Victor. I haven't done anything. I'm not the man you think I am. Get him out of here. Kaya nagdesisyon na ibigay si Victor kina Loki at Mobius. Samantala, itong si Ravonna at si Miss Minute ay nagtungo sa Citadel. Ang lugar na kung tawagin ay ang End of Time. At dito, nakita nila na naaagnas na ang bangkay ni He Who Remains. At sa huli, sinabi ni Miss Minute na may alam siyang sikreto tungkol kay Renslayer. I know a really big one about you. Revelations after revelations. This episode ang nag-build up ng structure to answer all those controversies, realities, and revelation to all those questions na naiwan sa bawat nakaraang mga episode. Napaka-misteryoso ng karakter ng AI na si Miss Minute. Basta, di ko kinaya ang mga pasabog ng karakter na ito. Na kung ako si Victor, delete ka sa akin permanently. Isa siyang AI to the next level. Ang eksena kung papaano nagmakaawa itong si Victor Timely kay Sylvie ay napakaganda. And as usual, bitin pa rin ako sa fight scene at magagandang special effects. Still, this series is just a storytelling. Buti na lang, magagaling silang lahat kumanap. Ang episode na nagsimula sa pagpapakilala ng karakter na si Victor Timely, nagkahabulan, traiduran, aminan ng nadarama at nagtapos sa patawaran. Kaya para sa episode 3, I will give this an 8 points. Hanggang dito na lamang muna mga tropang Marvel at DC fan at mahaba-haba na rin ang ating kwentuhan. Maraming salamat sa inyong panonood. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe na sa ating channel upang sama-sama tayong magkwentuhan at magkumustahan sa lingwahe na naunawaan natin ng malinaw. Kaya huwag mong kalimutang mag-like at i-share mo na rin at mag-comment kung may nais kang itanong at pag-usapan. Ito muli ang inyong MDCU TV na inyong makakakwentuhan sa channel na ito. Kaya hanggang sa mga susunod na mga video. Maraming salamat, keep safe, and God bless!